sa bayan. Okay, pag-usapan naman natin itong press con ni Amy. Expectation nyo sa ginawang pag- Teka muna. Atat naman to eh. Ano, sabi ni Ben Empire, matinong tao yan si General Balutan sa serbisyo. Stricto sa loko-loko, yan ang sumira sa kanya sa PCSO. Yang mga kurap, hindi umubra kay General Balutan. Tama ho kayo. Mabuti nga po eh, hindi siya natulad kay Barayuga. Si Barayuga talagang pinatambangan. Anong ginawa kay Barayuga? Kasi si Barayuga, nagko-commute lang. 'Di ba? Pasakay ng taxi, mag-jeep, ganun lang ang gawa niya eh. So hindi talaga predictable, walang pattern ang kanyang itinerary, pati yung kanyang biyahe. So ang ginawa diyan ng PCSO, binigyan niya ng kotse, inisyuhan ng sasakyan si Barayuga. Hanggang sa alam na nila, na pag-aaralan na nila ang daanan nito, saan ang daan niya pauwi, pagpapasok, 'di ba? Hanggang isang araw, ayun, ang nangyari, merong isang kotse sa harapan niya na nag-cut para siya huminto. Tapos yung nakabuntot sa kanya, dumidikit-dikit na riding in tandem, yun ang bumakbak kay Barayuga. Tapos kitang-kita yun sa CCTV. So, tapos ang pulisya, wala naman daw kinandak na manhunt operation, kasi wala lang talaga. Ay nako. Kasi kung kumontra rin naman po sila sa gusto ni Duterte, malamang, 'di ba? Ang ending rin nila, malilista na rin sila sa Duterte list. Budol pa pala, naalala ko noon, nakikipagbardagulan pa ako sa pinsan kong kakamping pagtatanggol ko kay Digong. Ikaw lang ba? Halos lahat naman ng Filipino eh. 'Di ba? Binigyan ng service si Baray. Binigyan ng service ng kotse. Para matambangan nila. Okay, pag-usapan na po naman natin itong press con ni Amy. Isang gabi ko itong hinanap. Kasi nakikita ko sa internet, putol-putol eh. Ito ngayon ang ubuuhin natin. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon, mag-react tayo rito sa video na to. Ito yung virtual press briefing ni Senator Black Amy Marcos. Okay? Ano po yung expectation nyo sa ginawang pag-endorse sa inyo ni VP Sara doon sa inyong candidacy? Sa tingin nyo, malaki ang maitutulong nito, ma'am? Well, hindi ko naman naisip yun. Sa totoo lang, biglaan na lang kami. Pareho kaming nakalimot na may kampanya pala. Kaya't eto nga, nung dumating siya, sabi namin, pagkatapos nung pagpupunta niya sa kanyang abogado, ako naman sa mga hearing, ako naman talagang abalang-abala na kung maaari, magkampanya na kami, nakalimutan namin. So, ora-orada, the following day, nag-shoot na lang kami. Grabe. Ganun ka-confident no? Na hindi na nangangampanya. Pero totoo alam nyo, yung mga investigation na ganyan, yan yung pinakamatipid na klase ng pangangampanya. Imagine, araw-araw kang nakikita sa internet, araw-araw kang nakikita. That's nationwide pa. Di ba? Biglang nakalimutan namin lahat ng politika na abala tayong lahat dito sa pagdampot kay Presidente Duterte. Ma'am, bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative na dating parang pagluluksa? Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo dyan sa mga krimen. Tindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan. At yung itim, simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ipaglaban ang tama, itama ang mali. No? Tapos itim na lang hiyaw. Grabe. Ang ganda na nangyayari sa bansa natin eh. Di ba? Bagamat nangungutang tayo. Kasi po ang problema natin, nagbabayad pa ho tayo ng mga loans. Okay? Ng mga loans, mga inutang. 7 trilyon po ang inutang ng Duterte administration nung panahon ng pandemic.
Parang sa Maynila, si Hani Lacuna, 'di ba? Problema yung mga services. 'Di ba? Hindi makapag full blast. Pero nakakapag-provide. Bakit? Nagbabayad ng utang na ginawa ni Isko. Para iangat yung kanyang sarili, 'di ba? Maging kunwari maraming mga naipatayo. Pero ang totoo for political exigency. So, dito ganun din naman ang nangyari. Yung mga inutang ni Duterte noon. Samantalang noon yung national budget natin, 'di ba? Ano yun lahat ng pondo ng national government na nakalaan sa iba't ibang mga proyekto, lahat yun dinivert nila yun. Yun ang inaprubahan kasi nga bawal. Yun ang inaprubahan. Kumbaga, case to case basis, exemption yun to the rule. Yung Bayanihan Act 1 and 2, 'di ba? Tapos nagkautang-utang pa tayo ng 7 trilyon. Saan napunta? Kaya nga, merong kailan lang na nagsampa ng dating Solgen. I don't know kung kaninong panahon yung naging Solgen, pero just a couple of days ago, nag-file siya ng petition sa Korte Suprema na iutos na ilabas ang mga dokumento ng COVID, yung expenses nito. 'Di ba? Kasi nga, kaduda-duda yung yung nangyari Guri mo, ang laki ng utang, 7 trilyon, ganun-ganun. Tapos itim, kesyo ganito. Ito yung katangahan ni Aimee. Kung totoo na si Sara Duterte ang nagdesisyon na gawing itim, 'di ba? Kumbaga, itong Aimee pula. Maganda naman ang sinisimbolo ng pula, 'di ba? Nakikipaglaban, matapang, 'di ba? Buhay na buhay. Makakatotohanan nangyari nagpadikta sa berding pusit. Ngayon, natintahan na rin siya. Ay nako. So walang iisang desisyon to si Aimee. Kampanya niya to, so dapat siya yung nasusunod, 'di ba? And then all of a sudden, ang nangyari eto na. Eto na, naging itim na po siya. Naging itim na yung red naging black. Akala naman niya magiging click ito na na tawag dito, makakapagpaangat sa kanyang kandidatura. Ngayon pa nga lang, hindi lang nung araw pa lang na lumabas na yung endorsement niya ni Aimee. Maging ang mga DDS nagkahati-hati na rin. 'Di ba? Merong iba sa kanila susuwayin nila si Sara, hindi nila tatangkilikin si Aimee. Tapos sa mga Marcos side naman, 'di ba? Yung mga bulag lang talaga, nagtatanga-tangahan, yung nananatiling basta apelido sasambahin namin, ilang piraso na lang naman na yun. Lalo yung mga hawak ng mga leader na mukhang naambunan na meeting na Kaya tahimik na yung mga leader ilan na lang naman na yun, di ba? Kumpara doon sa mga talagang nakatutok at nagigising na sa katotohanan ng pinagagagawa ni Aimee. Imagine, ang ipinaglaban po ng mga Marcos loyalist, di ba? Nitong hindi na natin pinag-uusapan yung makabalik sila. Ang pinag-uusapan po natin dito, and this is what I'm trying to say, ay ito pong ipinaglaban mula pa kasi noong 2016 na nagkaletse-letse yung kandidatura ni PBBM. So, bahagi ng pakikipaglaban itong 2021, mula noon, ipinakita talaga, ipinaramdam ng mga loyalista, ng mga supporters nila, solid sila ng suporta, solid sila sa kanilang pag-asa na iluluklok nila si PBBM sa pagiging Pangulo. Diba? And then si Aimee, dapat ginagalang niya yun Dapat pinakikita niya na ito, suportahan ko to kasi kapatid ko to. Diba? Kung may mali ito, hindi ko siya hihiyain na parang ako ang bida that I can provide solution. Diba? Yes, Mian. Ma'am, follow up lang. Opo, okay lang po. Ma'am, follow up lang. Yung sabi niyong itim na theme ay galing po kay VP Sara? Siya po ang may gusto na yun ang maging theme po ng poll ad niyo? Oo nga, siya ang nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakararami katulad niya. Ako naman, sabi ko, paano gagawin ng political ad yan? Makakabenta ba yan? Di ba nakakalungkot? Tignan natin at parang totoo nga naman, parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumoto. Tama yan, magtago ka sa kuweba. Di ba panindigan niyo yung kaitiman? Yang itim ninyong yan, hindi yan pagluluksa sa kalagayan ng bayan. No? Sana magising-gising din to si Aimee. No? Hindi kaya ginagago siya nito ni Sara. Di ba? Kasi tignan nyo
tingnan nyo ha, naisip ko lang na bakit si Ivy lang yung tinintahan ni Sara, ni Puset, 'di ba? Bakit hindi ang PDP laban? Oh, 'di ba? Ayun, that's right. That's the shipyard. Okay, thank you. Shipyard, 'di ba? Now, going back. Ito bakit ang PDP laban hindi po sinasabihan ni Sara na mag-itim kayo? Kasi ganito yung lagay ng ating bayan. Ba't hindi niya sinasabihan yung PDP laban president at campaign manager Robin Padilla? 'Di ba? Ba't hindi niya ini-impluwensyahan si Robin na mag-theme tayo ng itim? 'Di ba? Bilang pagluluksa sa kalagayan ng bayan natin. 'Di ba bakit nananatili yung sa talagang kulay nila? So anong dahilan? Hindi ho kaya ginagago rin ito ni Sara, si Amy, na kumbaga ikaw na ang maunang magluksa sa pagkamatay ng iyong political career. Amen? Ay, nako. Well, sa akin tingin ko lang kasi tataka ko rin dyan bakit ganun? Di ba? Bakit hindi, si Amy lang, hindi ang PDP na pinag-itim ni Sara. Although she's not part of PDP, well, at least, di ba, trying to influence them. Possible yun. Dikit-dikit din naman sa kanya si Robin. Sumasamba sa kanya si Robin. Ay, nako. Kayo, sa tingin nyo, bakit hindi niya pinag-iitim ni Sara? Di ba? Right. Parang may balak. Kasi nga ayaw mangampanya, biglang all of a sudden gusto ng mangampanya. Di ba? Tapos bigla-biglaan. Tapos hindi ma-figure out ni Amy, which is sa loob niya, ayaw rin naman niyang maging itim. Kaya nga, hindi na pwede magsayaw-sayaw, hindi bagay. Dapat talaga. Di ba? Sumayaw rin naman, okay na okay. Ginagawa siyang eng-eng. Correct. Eng-eng na nga, ginagawa pa ni Sarang eng-eng. Di ba? Di gleng-gleng. Actually, rito nga sa interview na to, rito ako natawa naka-red siya na t-shirt yan, di ba? Tapos, nung binanggit na yung itim na yan, nagsuot siya ng jacket na itim. Mainit kasi yung venue, kaya tinanggalin yung jacket niyang itim. So, lang kaya. Alright, so tuloy. Wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Tama din siya. At saka ang itim, syempre nandyan yung pangalan ko, I Trust Amy Marcos. At yung aming paninindigan ay sinasakop rin ng itim na ipaglaban ng tama, itama ang mali. Ma'am, sabi nyo, madalian lang tong shoot na to, nung pag- Oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Ay, hindi ko na. Tingin ko hindi reward yan. Ginagago ka ni Sara talaga. Sa lahat, ikaw lang ang pinag-itim Naisip yun, hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mga kampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, marami na. Grabe no, gamit niya yung pangalan ng tatay niya ni Apolacay Sr. Gamit na gamit din niya yung si dating Pangulong Duterte. Mangga talaga. Mga nagpapasalamat, ako higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. Naks, ang galing ng banat no? Kala ko katutula siya ng ako'y may alaga, asong mataba. Buntot ay mahaba. Hindi pala. Ako'y may alaga, I mean, hindi mataba. Baba ay mahaba. Ay, nako, Amy.
katapatan sa bayan, ang sukli, ang tanong sa kanya, hindi kaya ikaw ay inendorso ni Sara bilang reward sa effort mo. Effort na na nakakasira, 'di ba, sa pangulo. Sagot niya, ewan ko. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your long-time friendship with Oo her. naman, na hindi naman nagbabago. Kung minsan na yayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din sa kung minsan nagsasabi siya, para lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating